Sakto morning mga kasakto. Update tayo sa ating talong na second batch o yung gumagapang na talong. Pero ngayon surprise, tumatayo na. So continue yung pag-recover ng ating talungan. Sa hirap ng sitwasyon, tinatayo pa rin yung ating isang sipag na magsasaka din dito sa atin. So ito yung diskarte niya sa pagpapatayo. May poste na in between, dinagdagan kasi yung failure natin sa isang poste kulang. So dinagdagan natin para tumayo yung isang face. So doon nakababa na doon. So dito sa area na ito is continue pa rin yung pagpapatayo. So ipasilip natin kung anong resulta ng kanyang pinapatayo. Doon sa baba gumapang yon. So ito yan, may mga bunga pa din, no? God's blessing. Oh, ipagalaw yan para tibay daw, oh. Okay, tibay. Pero ito yung side effect ng hindi na agad napatayo, guys. So ang buyer nito nag-complain sa akin noon kasi daw yung aming talong is maputi, pero wala namang uod yan. Patunayan ko sa inyo, hatiin ko yan kasi yung kulay niya hindi talaga ma-attract si buyer. Pero actually guys, wala yung uod. So bukas schedule for harvest tayo. Ito yon. So yan, unti-unti na bumalik sa dati yung ating talong. Pero unexpected talaga sa mga first, second harvest nito, hindi pa talaga straight yung hindi pa maganda yung bunga. At least yung puno niya, yung pagkukunan natin ng harvest is tumatayo na yung puno. Medyo stress yan kasi walang matanda na tao na patayuin kung kondisyon yung kanyang mga tuhod. Talagang mahirapan yan sa pagbalik sa kanyang kondisyon. Talagang masisilan yan pag may edad na. So yun din ang tanim. Kung parar ko ang tanim sa tao, parang almost the same yan. Bago na ton siya pinatayo, pinapakain muna natin yun, no? Continue yung nagsipsip ng abono, no? Pansin nyo yung ating puno, may lagay na abono bago siya pinatayo. Sinadya kong ganyan, it's because may purpose tayo na maging sustainable yung ating tanim. Gusto natin na manatili pa rin maganda kahit sa dumaan ng panahon, tamaan ng bagyo, humiga siya ng almost mga pila part, mga dalawa, mga hapit bulan, no? Na higda na yun, no? Almost isang buwan nakaganyan siya dahil sa bagyong Krising. Pero ngayon isa to? Unti-unting bumabangon. So ngayon continue pa rin yung harvest natin. Every 4 days, 3 to 4 days, continue pa rin, kinukuha pa rin natin yung mga good quality. At least mayroon naman yan. Pero hindi natin masabi na wala nang bagyo. Ang nakakaalam lang doon sa taas. Magpasalamat tayo kung anong bigay sa kanya, kung ulitin pa ba niya to, kung may ititira ba sa atin, siya lang yung nakakaalam. Yung sa atin is pagsipagan lang natin kung anong meron tayo. Kung meron tayong ganyan, huwag natin aksayahin kasi maganda yung presyuhan, maganda yung tubo. So medyo stress lang yung tanim, pero huwag kayong mabahala. Sa ganito yung itsura niya, pinatayan natin, at least lumalaban pa siya sa panahon. Yan lang muna kunting update sa sing area, Canlaon City, Negros Oriental. Hindi dahilan ng sumuko na dadapa na yung ating tanim, doon lang tayo. Dapat titibay natin loob at tibay na sarili. Itatayo yung sariling atin. Salamat, Insakto TV.